May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Court is now in session. Teka lang, parang dapat si Attorney Cam to eh. Ito, isa pa. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Kumpanyera ng Bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Court is now in session. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, welcome po sa programa natin Usapang Legal, kasama po si Attorney Cam. At syempre, isihan lang po natin ang ating subject ngayong gabi. Dahil ang topic lang po natin, dun po sa nag-question, nag-message po sa atin, kung pwede po bang ibalik ang apelyido sa pagkadalaga sa passport. Yan. At syempre, meron po tayong malakas question. Baka alam niyo na po yung ating sagot, no? Napakadali lang, tama o mali. Obligado ba na gamitin ng babae ang apelyido ng kanyang mapapang-asawa? Yan lang po ang topic natin ngayon. Kailangan nyo lamang pong pumunta sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. At doon po kayo sasagot. Siyempre, kasama niyo po ngayong gabi. Ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero ito, meron po akong nahugot, na aking kasamahan sa industriya po ng paggamit ng lalamunan at ngalangala. Usapang lalamunan pala. Usapang lalamunan. Isa po ay dating intern po ng DZRH. Yes. Na homegrown sa DZRH. Ngayon po ay siya po ay isa na pong DJ sa 90.7 Love Radio Manila. Yes, correct po, Attorney Cam. At maraming salamat po sa paghugot mo sa akin dito. Hindi ko alam kasi alam mo na kapag nagkatrabaho ko sa FM, puro daot-daot lang, puro katawanan. Ewan ko sa DZRH, pwede bang tumawa-tawa? Pwede naman. Pagka medyo yung sagot ko, alam nyo na, pasensya na po agad. Usapang legal, pero gusto ko kasi kahit paano merong perspective ng isang mamamayang katulad mo. Mali ka nang nahugot, Attorney Cam. Alam mo kung bakit? Bakit na Wala naman akong jowa eh. Ay, nako. What if naman, lahat tayo dumadaan sa ganyan walang jowa, pero dating. Yun. And then after dating, kapag napili mo na siya na ang iyong mapapangasawa at siya na ang iyong makakasama, ang magiging kabiyak mo, eto na, doon na pumapasok ka. Kung halimbawa, gagamitin ba ang apelyido ni jowa na magiging mister mo o hindi, di ba? Ikaw ba, ilang beses ka na bang nakikipag-date ngayon? Bakit naman parang ginajudge mo ako, Attorney Cam? Hindi nga, tinatanong ko ako lang. kasi stick to one ako eh. Stick to one. So kumbaga, parang ngayon pa lang, nasa stage na ako na, syempre, hindi na tayo masyadong bumabata. Dumadating tayo sa point na kailangan maging serious natin in life. Yes. Kumbaga, pang nagjojowa ako ngayon, talagang road to marriage na. Yun ang tingin mo, di ba? Kailangan ito na ba yung makakasama ko? Alam mo, nung meron akong yung aking napangasawa ngayon, mga siguro 3 months pa lang kami. Tapos, sinagot mo na? Hindi. Marupok ka pala, Attorney Cam. 3 months na kami na magjowa. Tapos tinanong ko siya about marriage. Sabi ko, kailan kaya tayo magpapakasal? Sabi mo naman sa akin, alam mo, kung kasal, matagal pa, ba't iniisip mo ba yan? Sabi ko, hindi ako nagjojowa or nakikipagrelasyon para lang mag-fling-fling. So, naghahanap tayo ng katuwang natin sa buhay, yung makakasama natin. At saka, given ma'am, Attorney Cam, alam natin kapag medyo matanda na, parang ikaw, ay hindi. Wala na tayo sa wala na tayo sa stage na kung saan nagluloko pa tayo, playtime. So ngayon pa lang, kung usapang kasalan na agad. Di ba? Di ba kaya kung usapang surname, teka, napaisip ako dun kung ikaw ba, papipiliin, gusto mo bang gamitin ang apelyido ng asawa mo o mag-retain ka ng iyong pangalan?
Siyempre, una sa lahat, thank you for the wonderful prayer. Yung budget pala. Kasi, alam mo, ibang itsura ng camera na ngayon, ha? Ang lakas makaganda, di ba? Oo nga, in fairness. Ang puti mo dyan. Parang mas gusto ko dito mag-host. So, ayun na, going back. Okay. So, kapag ka mga ganyan po kasi, kung kunwari, siyempre, nahanap mo na yung gusto mong pakasalan. Yes. For sure, dapat pati apelido niya, kukuhanin mo. Kung kunwari, apelido niya, Sunga. Nagpangalan. Sunga. Oh. As my wife. Sungay. Uy, wag naman Pag sana. sunga, gagamitin mo. Pag sungay, parang... Mapapaisip ako ayoko. doon. Parang hindi ko siya gamitin. Oo, at saka parang pag unang meet nyo, ma'am, Okay. isipin mo na kagad kung ano apelido. Kunyari, Oo. apelido niya, Eric Mabaho. O, hindi, wag na, bagi. Kahit anong pogi mo, kung Mabaho naman apelido mo, wag na lang. Oo, mahal kita, pero yung apelido mo sa'yo na lang. Wag ko i-share. Pero to be serious. Sabi ko, Pasensya tawa-tawa tayo dito. Oo, pero dapat pinag-iisipan din niya kasi marami ngayong magpapakasal. Hindi nila alam yung legal consequences kapag gagamitin ba apelido o hindi. Diba? Totoo, ma'am. Siguro ako kung magpapakasal na ako, syempre, given na alam ko naman na mahal ko siya, alam ko naman na seryoso siya sa akin, Okay. at saka alam ko na kami ng dalawa, syempre, once na magpakasal ka, automatic yan, na kayo, join na kayo. Kumbaga, join na kayo sa isa't isa. Kung ano bang legal term ano bang legal term doon, ma'am? Sa magkasama na kayo. Kumbaga, isang partner kineme na kayo. Join na kayo together. Iisa na kayo. Iisa na kayo. So, talaga makukuha mo yung apelido niya. Pero, di ba, sa mga nakikita natin ngayon, usong-uso ngayon yung kunwari ang pangalan ko is Teka, nakalagay ba yung totoo kong pangalan? Wala naman. Kunyari, Mara Tony. Ayan, sige. Sabihin natin, Mara Tony Sunga. Okay. Ganon. Pwede ko siyang gamitin. Pero gusto ko pa rin, nare-retain yung apelido ko. Okay. Diba? Kasi ngayon parang medyo ang iniisip ng mga tao, hindi ko alam kung ako lang pero kasi kung ako, i-retain ko yung apelido ko, parang meron naman akong sense of, ano mo tinatawag dito? Sense of ownership. Na parang, okay, pwede kong kuhanin yung apelido mo, pwede mong ibigay sa akin yan, pero at the same time, meron din akong apelido na gusto ko, may re-retain sa akin. Oo. Kasi di ba hindi naman pwede lahat makukuha mo, be. Actually, yun na nga ang ngayon pinaka-rampant na ginagamit ngayon. Yung gumagamit po ng dash. Yes. Oo, ibig sabihin, dinudugtong lang po yung apelido ng asawa sa pangalan mo. Which is, andun pa rin yung full name mo kasama yung maiden name mo. Kasi sabi sa batas, alam mo ba, chika ko na, marites na ito. Yan ang gusto ko malaman. Oo, Go. sabi sa batas, unang-una, pwede mong gamitin ang apelyido ng asawa mo. Okay. So actually, walang sinabi sa batas na ano yung magiging middle name mo. 'Di ba? So nakalakihan na lang po ng mga kababayan natin, ng nanay ko. Kasi nanay ko, ang pangalan niya, Jovita Angeles Sabado. May dash yun, ma'am. Wala. Wala, pangalan nga ng nanay ko yun. Sabog. So, Jovita Angeles Sabado. Oo. Ang pangalan ng tatay ko, William Baradi Adami. Akala ko diba? William Adawi Linggo. Sabado Linggo. Weekend pala. Oo nga, Sabado tas Adami. So, ang ginawa ng nanay ko nung nagpakasal sila, ginamit niya yung apelido ng tatay ko. So, Jovita Adami. Tapos ang ginawa niya, yung S niya, which is ginagawa yung Sabado, ginagawang middle name. True. Diba? True. Yun po ang nakalakihan na natin. Ganun din yung sa nanay ko ginagamit niya. Nila, wala kasi sinabi sa batas kung yung surname ng babae magiging middle name. True. Option lang, ang sinabi lang, number 1, ikaw, babae na magpapakasal. Una, pwede mong gamitin ang apelido ng asawa mo. So, magiging apelido mo siya. Dahil gusto mo na ma-retain pa rin yung surname mo, ginagawang middle name. Number 1 yun. Number 2, sabi ng batas, sige, ikaw, na babae, gusto mo, pwede mong gamitin yung Mrs. na pangalan. Okay. Pero hindi mo buong pangalan. So, magiging, kunyari, anong pangalan ng first name ni Sunga? Ay, nakakainis ka, ma'am. Hinuhuli mo ako, attorney ka ba? Hindi kita hinuhuli, nasa batas yun. Aldwin. Aldwin. Nagsabi. Aldwin Sunga, kung sino ka man. Napakaswerte mo dito. So, kung gagamitin mo, yung Mrs., ang nakalagay doon, Mrs. Aldwin Sunga ka. Ibig sabihin, ikaw ang Mrs. ni Aldwin Sunga. Ay, ganun. At hindi ginagamit ng mga iba yun. Di ba? Kasi nakakalito. Dati ang ginagawa natin, di ba, pag Mrs., yung nanay ko, Mrs. Jovita Adami. Parang,
Mrs. ka ni Hubita Adami, Oo, ganon. Basta, ang dati nung pag miss ka, single ka. Okay. Pag Mrs. ka, may asawa ka. Diba? Tama naman yun. Mm-mm. Pero, pag ginamit mo ang Mrs., dapat gagamitin mo yung buong apelido ng asawa mo. So, second option yun. At walang gumagawa nun. Kasi Nakakalito. Diba? Ang mga iba nga ginagamit yung Mrs. Pero pangalan pa rin nila, tas apelido ng asawa. usual, ma'am, ganun ang nakikita diba? ko. Ngayon Mrs. hindi na. Kahit may asawa ka, di ba ang tawag sa'yo, Miss. Diba? Okay. Miss, ganyan. Okay, sabi ng batas, yung pangalawa. May pangatlong option ka pa. Ayan, may option 3. Ito yung ginawa mo, yung dinikit mo si Sunga. Oo. So, Yung parang dinadash. Dash. So, Oo. dinikit mo lang siya. Mapapansin nyo yan kapag may mga doktor, di ba? Okay. Abogado, gumagamit ng mga dash. Ayan. Ibig sabihin ng dash, nire-retain mo yung pangalan mo, pero kinakabit mo ng apelido ng mister mo. Yes. Di ba? Which is parang mas okay naman yun, tingin mo, attorney Cam. Na Oo. parang Kaso- meron ka ring sense of ownership and at the Yes. same time, nandun yung apelido ng asawa mo. Ang problema, hindi lahat alam yung ganong batas. Yung ganong Which is paggamit. ito yung ngayong... Alam mo kung bakit? Bakit? Ilang beses kong napatunayan. Di ba? saan mo napunayan? Nag-CS ako, nanganak ako. Ma'am, ano pong pangalan? Di sabi ko, Cheryl Adami Dash Molina. Po, ano pong surname? Adami Dash Molina. Molina ho, Adami Dash Molina. Tapos Makulit ka? sabi nila, ay, pwede po pala yun. Mm-mm. Opo, pwede yun. In fact, kapag nag-change ka ng name, kasi halimbawa, may driver's license ka ba? Meron, ma'am. Ay, talaga, ano din na-drive mo? Drive ko ng crazy yung si Sunga. So, ito, kapag halimbawa meron kang driver's license, pag mag-change of name ka, halimbawa gusto mo nang gamitin yung apelido ni Sunga. Oo. So, ang gagawin mo, papasa ka ng marriage certificate. Tapos yung name mo, papalitan mo. May marriage certificate pang... Ay, syempre naman, paano nila malalaman? Ano, trip mo lang? Baka naman sabihin, trip ko lang, ikabit yung pangalan. Bakit? Gusto ko bakit? ikabit eh. Kasi- sa bagay. Para may proof, di ba? Nakasal change kayo. of name eh. Medyo mabigat yan pag change of name. So, True. kasi hindi lang nagbago yung pangalan mo kasi may nadagdag sa pangalan mo. Nadagdag, Parang yes. in fact, parang nag-change ka ng pangalan. So dadagdag mo 'yon. So kapag naganoon ka, maka-i-issuehan ka naman ng may dash na. Pero sa mga so iba- may kailangan pong puntahan para dyan. Oo, pag magpapalit ka ng mga names. Even sa mga pag-ibig, PhilHealth, UMID, SSS, ganyan. Okay. So kung gusto mong mag-change of name, pwede naman. Ay, Ayan. pwede na pala. Oo. no? Pero ang problema sa mga kababayan natin kasi, Oo. halimbawa, umalis sila sa ibang bansa, nagkagulo, Mm-mm. ayaw tapos biglang nagkahiwalay. Nagamit yung change, yung Oo nga, apelido. naibigay, napagpalit ng pangalan, may Oo, dash na. Sa pagmamahal, di ba? Oo, diba? Tapos Halimbawa, maghihiwalay din pala. halimbawa, naghiwalay kayo ni Sunga na wag Ay, naman. bakit ako yung ina-example mo? Syempre, ikaw yung nandito eh. Sa bagay, alam mo, ikaw yung example Diba? ko. May anak ka Oo, na, oo. mahirap na. Knock on wood lang, halimbawa, paano na yun? Gusto mo nang tanggalin yung sunga. Kasi parang feeling mo, isa siyang malaking sungay na sa'yo. Diba? Hindi lang tinig, sungay pa, ganon. Yun, paano kaya yun, ma'am? So kapag ka ganun, pwede pa ba siyang patanggal? Oo, yan yung question natin, di ba? ewan ko Napakaganda. Pero ikaw, sa'yo, parang ang yung gusto mo, Oo. gamitin. Ngayon, Magdadash ma'am. ka. Pag magdadash ako, kasi syempre, deserve din naman niya. Syempre, asawa ko na siya eh. Oo. Pero deserve ko rin, nang makita pa rin yung apelido ko. Hindi na i-shortcut mo ng, kunyari, ang apelido ko is Austria. Okay. Idadot mo na lang. Parang yung A-dot. A-dot. Ang Oo. ganda-ganda ng apelido ko. Austria, bansa, di ba? Di ba yung tatay mo, di ba? Siyempre gusto niya rin na Ay, marinig oo naman. yung pangalan niya, yung apelido Oo, niya. totoo rin, ma'am. Kasi ang problema naman, kapag halimbawa tayo ay nag-anak na, Mm. nawawala na. True. Kasi nagigitna na kapag True. mag-asawa. Unless otherwise, kapag ganito po, illegitimate. Di ba, hindi kayo kasal. So pag hindi kayo kasal, tapos hindi pumayag na yung Palitan ng apelido, apelido, oo. ang ginagawa dyan, isinusunod sa Nanay. Ang problema nating mga Pilipino, mali yung pagsunod natin. Okay. Kasi ang ginagawa nila, na pangalan ng bata, Oo. sinunod sa yung surname, Mm-mm. pati gitna sinunod. 'Di ba? So ang mangyayari doon para silang magkapatid. True. Oh, 'di ba? So pag ganun, ang nangyayari dapat doon hindi sinusunod yung gitna. Dapat walang apelyido yung bata. Ay walang middle name yung bata. Ganun pala Oo. yun. At kapag halimbawa walang middle name, halimbawa nagpasa ng records, 'di ba, sa mga eskwela. Anong middle initial? Wala po. Hindi anong middle name? Wala nga po, huwag niyong pilitin Yeah. kasi wala Wala po. talaga. Oo, Oo. kasi nga po pag nilagay po yung middle name, Mm-mm.
ang siste nun, magkapatid kayo. Di ba? Yeah. Nakakalito. Nakakalito. Alam mo, ang ano lang dyan, Attorney Cam, kung ayaw mo mapalitan yung apelido mo, maging single ka na lang forever. Ayan, hindi lang kailangan maging single. In fact, sabi ng Korte Suprema. Ano sabi? Bago na? Oh, may naiba? Oo. Hindi naman bago. Hindi naman bago. Ayan. Kasi ang Korte Suprema naman, nag-i-interpret lang sila ng batas. Sa bagay. Oo. So sabi nila, dun sa batas kasi sinabi, kayong mga magpapakasal, may option kayo. May ang ginamit you may use. Pag may option, ibig sabihin, pwedeng oo, pwedeng hindi. Yes, at pwedeng hindi mo rin gamitin. So, pwede kang maging married na pangalan mo pa rin. Nang wala ng apelido ng... Yes. Totoo? Oo. Pag nagpakasal ka, ano na ba nagbabago sa'yo? Ha? Exam yan. Sabi mo one question lang. Bakit dalawa na yan? Ay, totoo. Sige, hindi sagutin mo muna ano ako. yan? Pag nagpakasal ka, ano ang nagbabago sa'yo? Ano ang nagbabago sa akin? Oo. Yung buhay ko. Siyempre, may mga anak ka na. May kasama ka na sa bahay. Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi pa. Isipin mo, paano pa nagbabago sa'yo? Baka maisip mo siya. And we will be right back. Hindi nga. Totoo. Apelido? Option nga lang siya. Ano ba? Ano ba nagbabago pag nag-asawa ka sa palagay mo? Oo. Bukod sa buhay mo. Kasi ayoko pa nga mag-asawa eh. Halimbawa lang mag-asawa ka. Sa mga nag-asawa, alam nila. Baka alam nung tatanong ko nga. Mga nagbago kapag may asawa ka na? Pag nag-asawa ka, ano ang purpose? Ano nangyayari? Anong nagbabago sa'yo? Pag may pinifill up ang cam form. Married ka na. Yan. Tama ba? Tama yung sagot ko? Bakala ko, naging male ka na eh. From female, naging male na po ako. Married ka na. Yes. So, yung status mo lang. Di ba? Yes, the status. So, pwede mong halimbawa, pangalan mo pa rin, pero yung status mo, nagbago. Di ba? So, ikaw, alam pa rin, nakasal ka. Yun lang naman eh. Kaya ka nagpapakasal, nagbabago yung status mo. Hindi nire-require ng batas na automatic magbabago rin yung pangalan mo. Di ba? Hindi nire-require ng batas, hindi automatic na kapag nag-asawa kayo, apelido mo magbabago. Pero kasi ma'am, normally kapag kaganyan, syempre hindi man natin agad isi-search sa, kunyari sa Facebook, sa social media. Hindi mo naman agad malalaman na married na to kung hindi mapapalitan yung apelido. Di ba kasi may mga ganon? Gusto ko malaman na, ako kasal na ako. Di ba palitan ko apelido ko? Mga millennials talaga. Di ba? Hindi ka makarelate? Hindi ako makarelate. So, ganun pala kayong mga millennials. Minsan, kapag gusto namin, lalo na pagwapo yung napangasawa ko, gusto kong malaman na, nagbago yung pangalan mo. Pero kung... sinisignify mo. Pero yun naman ang rason kung bakit ka nagpapakasal. Nagbabago ka ng status. So, from single to married. Kasi may consequence yan, may legal consequence yan. Pero as to the name, pwede kahit hindi mo baguhin yung pangalan mo. Mag-iisip na yan. Mag-iisip na yan. Parang okay na nga, Austria na lang apelido ko. Diba? Kung ano pa bang mga apelido ang magiging mo, diba? Huwag mo na i-reveal yung iba, baka malaman yun. Pero pag mga magaganda apelido, parang ang sarap, diba? Kung ano ba mga bang mayaman na apelido? Diba? Molina. Balita ko mayaman yan eh. Parang hindi naman. Seco. Si Attorney Rina Seco. Ano niya yun? Name niya yun. Name niya? Oo, wag ka nang hahanap ng ibang tao na hindi mo kilala. Wag ka nanunuro, manuno ka. Yung tech na lang, yung tech. Yung tech na lang. Tonto yung mga tech natin. At least, diba, yung mga gantong usapan, light na usapan, pero at least may kaalaman. Yes. Di ngayon, alam mo na. Thank you so much, Attorney Cam. Kaya pala may reason kung bakit mo ko hinugot kanina. Yes, diba? kasi nga para sa kaalaman ng mga kababayan natin na wala din na alam sa ganito na magpapakasal. In the future, magpapakasal ka naman, diba? Anong target date mo? 2026. January? 26, January 25, 2026. Talaga? Kung sino man po naging jowa niya that time. Ayan. Alam mo na, pinaringgan na kita. On air pa to, ewan ko na lang talaga. Bumati ka na nga. Sige. Ayan, sige. Maraming salamat again, Attorney Cam, for having me ngayon. And of course, sa lahat ng mga nakikinig ngayon on air, pati sa mga nanonood ng ating DZRH TV, this is your one and only newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio. This is DJ Maratoni. Ako po yung pinakabagong DJ. Pinakabagong DJ na handa ng tumakbo sa isip mo. Kaya pala Maratoni. Oo, Maratoni kasi babaeng mahilig tumakbo. Which means marathon. Alam mo, nung nagsasalta ka, parang hatang plastic. Uy,
ayusin ng plastic. Original lahat Hindi, to. parang plastic na yung, alam mo yung parang scripted. Scripted. Mas maganda pa yung normal conversation na ganito. Kasi, sa bagay. Sige, ulitin ko. Yung gano'n. Ayun lang po, ako po si DJ Maratoni. Mapapakinggan niyo po ako sa programang Love Trip. Yes. 3 to 6 p.m. yan, araw-araw. Ayan. Sa Love Radio po yan, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hanapin mo sa, Maratoni sa my Facebook. Ano bang may spelling mo ng Facebook. Maratoni? Ay, Maratoni po. Maratone. Maratoni. Ako yung DJ na maraming kamukhang artista. Oo Sabi, nga. Attorney Cam. In fairness. Sino kamukha kong artista ngayon? Nasa harap mo ko. Ganda Ganda mo yung sagot mo. Yung kay Dennis Trillo. Yung Jenny asawa niya. Mercado. Yes! Uy, ang ganda nun. Diba? Oo. Ikaw rin, may kamukha ka rin artista. Sino na naman? Si Bella Padilla. Diba? Bukas ulit, guess mo ulit ako dito, Sige na, maraming salamat. Thank you so much and good luck. Actually, Yes. tatakbo na po siya ngayon eh. Actually, yung outfit ko pang takbo, ewan ko ba ito kay Ma'am Attorney kami, hindi nakaramdam, kitang tatakbo. At yung short ko, iksi-iksi, Tatakbo siya. Ni-reveal. Sabi ko, halika rito, tignan natin kung ano yung Opinion ko, perspective, mo. Pagdating sa paggamit ng apelido, kapag ikaw ay magpapakasal na. Right? Yes. And maraming salamat dyan, Attorney Cam. Kasi at least ngayon meron akong knowledge pagdating dyan. Para at least, pag pinakasal ako, hindi ko gagamitin ang apelido mo. Apelido ko pa rin ang gagamitin. At ang tanong sa pagbabalik natin, paano naman kung halimbawa, kaway ka naman sa mga bossing natin. Hi! Gines po ako dito. Diyo si RSN. Ako, lagot tayo. Sabi ko, change na po. Change ko po siya kasi Hinugot po ako, Hinugot ko. RSN. Tama po ba itong ginagawa ko? So yun, maraming salamat. So, Thank you so much, mamaya Attorney sasagutin Cam. natin na paano naman kung halimbawa nga hindi na kayo nagkaayos at gusto mo nang ibalik yung pangalan mo nung pagkadalaga ka, pwede ba yun? Yan. Interesting. Sige Talagang kabang-abang. na. Takbo ka na. Maraming salamat. Ayan, Maratoni. Bye, guys! Magbabalik po ang Usapang Legal kasama po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Oras po natin, 7:00 ng gabi. Usapang Legal kasama po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Kanina nakasama natin, kaya naman natin na-interview yun, dati pong intern po ng DZRH po. Proud na proud kami doon na ngayon po ay isa ng DJ sa Love Radio, si Maratoni. Hininga natin ng perspective regarding po kung siya po ba ay magpapalit ng apelyido kapag siya ay nag-asawa na or i-retain niya ba yung kanyang pangalan? Kasi nga po, marami pong mga nagko-question ngayon, paano po kung hiwalay na kami ng aking asawa, ayoko nang gamitin yung kanyang apelyido at ayoko nang mag-reminisce ng aming past dahil nakakabit pa yung apelyido niya sa akin. Pwede po ba na hindi ko nang gamitin itong kanyang apelyido? Total naman po, hindi siya nabibigyan ng suporta, iniabando na niya po kami. Ano po bang dapat gawin? Yan yung ating mga pag-uusapan. At syempre, bago yun, tanggap muna tayo ng isang report. Ito po, pasaherong galing Maynila arestado sa Zamboanga International Airport dahil, sa kasong VAUSI, Violence Against Women and Children. Ibalita mo nga to, RH27 Noche Kakas. Attorney Cam, sinalubong ng posas sa Zamboanga International Airport ang isang pasahero na galing Maynila. Sinilbihan ng PNP Aviation Security Group ng warrant of arrest sa naturang paliparan ang 31 anyos na lalaki na wanted sa kasong paglabag sa Section 5I ng RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women under Children Act of 2004. Sa ngayon, Attorney Cam ay nasa kustodya ng pulisya ang naarestong lalaki habang pinuri naman ni PNP Aviation Group ang kapulisan sa pagsisikap na maaresto ang wanted suspect. Noche. Alam mo, Noche, ganito ang mga sitwasyon sa mga kababayan natin na kapag halimbawa nakasuhan, nasampahan ng kaso, bago pa sila maaresto, tatakbo na, aalis ng ibang bansa para hindi sila mahuli, di ba? Magtatago na. Kapag sa tingin na
ano sila, malalagpasan ng warrant. Tatago na yan. Kaya yung iba, wala nang nowhere to found na yung mga suspect, pero balang nahuhuli din na sila. Ang tanong kasi paano, Noche, no? Halimbawa, nakalipad ito, no? Ito nakaalis ng ibang bansa. Ano mangyayari sa warrant of arrest, no? Ito po ba ay ma-expired na rin dahil wala siya? Of course not, no? Hindi po na-expired ang warrant of arrest. Dahil kapag bumalik siya, andyan pa rin po yan, pwede pa rin siyang salubungin ng posas. Oo, existing pa rin yung warrant of arrest at effective pa rin yan. At to anywhere in the Philippines na yan, law enforcement, pwede basta may makuha silang i-warrant na kasi ngayon kapag yung iba nga, pag kumukuha ng NBI, binilitan na yung kaso nila at pabayaan na naayos na, na-arrest na. Pero hindi nila pag napaklear sa NBI o sa PNP. Kaya pag kumuha ng police clearance o kaya NBI, magugulat ka lang, meron ka palang may warrant ka pala doon na na-cleared na yung kaso na yun. Alam mo, napakagaling ng Marites dyan, no? Na nalaman, napaalis na. Yung itong pasahero na ito at talaga naagapan at very good naman, no? Nasilbi yung warrant of arrest bago pa nakasakay at nakapunta doon sa sa eroplano. Nakaalis na siya, galing dito Manila, pagdating sa Zamboanga, siya. Doon siya natunugan. Oo. Tama yung binanggit mo, Atty. Cam. Umalis, baka salubungin na dyan. Oo, may warrant yan. At saka, alam mo ba, Noche, tama ba tayo, Noche, na kapag halimbawa, merong mga nahuhuli ang ating mga kapulisan na may warrant of arrest, pero may certain, parang, hindi ko alam kung meron bang merits sa kanila yon or what? Meron din sa kanila yon dahil siyempre, yung pagsisikap ng kapulisan, kasi yung mga authority kasi ngayon, yung mga kanya-kanyang kopya nila. Halimbawa, merong kaso doon sa Bicol, tapos nakakuha sila ng i-warrant, nahuhuli nila. So, merit nila yan, pero yung doon, coordination din kasi yun na merong coordination sa PNP Bicol, na baka makita nyo si ganito. Kasi yung ibang mga kapulisan, yung mga nakakausap natin, mga classmate, mga kabats nila, merong dyan, baka makita nyo to, mga ganon. Ito yung warrant niya, kaya parang counterpart ng ibang region. Alam mo, para doon mga wanted person. Very good yung mga kapulisan natin dyan, no? Meron naman tayong iba, on the other dark side naman tayo, Noche Kakas, no? Kapag ang ibang mga kapulisan naman, nagsiserve ng warrant, tinataon na Friday ng gabi. Alam mo ba kung bakit? Hindi ba kapagpiyansa? Yun, para hindi makapagpiyansa kasi Lunes na. Lunes na. Ang problema, may mga nagsasabi sa atin na iba na yung mga kapulisan natin, hindi naman natin nilalahat, Noche, kasi very good pa rin natin ang ating mga kapulisan. May mga iba na parang, sige, hindi namin ito muna huhulihin sa Monday na lang, pero alam nyo na, baka naman, gano'n. Patik na yan. Basic, parang ganon. Ayan. Pero again, congratulations dahil nahuli, no, na serve yung warrant of arrest kahit ito ay pumunta from Manila to Zamboanga. Yung iba nga, buti nga, ang kagandahan ito, Zamboanga lang. Yung iba na pupunta pa ng ibang bansa, no? Tignan mo naman, yung pinakasikat natin, lalayo pa ba tayo kay Alice Guo, di ba? Pumunta siya ng ibang bansa. Hindi pa dumaan sa border natin yun, nagbangka. Di ba? So, tama ba? Anyway, maraming salamat, Noche Kakas. Ayan, balik sa'yo, Atty. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Muli, isang pasaherong galing pong Manila, arestado po sa Zamboanga International Airport dahil sa kasong violence against women and children. Para sa mga gusto pong sumali sa ating Malakas promo, again po, sagutin ang katanungan, tama o mali, obligado ba na gamitin ng babae ang apelido ng kanyang mapapang-asawa? Kanina pinag-usapan na natin yan, kung sila ba ay obligado na magpalit, automatic ba na dapat yung mga apelido ng kanilang mister ay gagamitin nila? Yun po ang inyong sasagutin. Pero bago po yan, isang munang pagbati mula sa ating mga manonood sa Facebook Live. Mirna de la Cruz, magandang gabi po, Rodel Anasio. Hello po. Ate, RN Anorok,
Francisca Shador, Clifford Castro, Rico Bagisi, Jenya Norcio, Loida Sacramento, Jerry Sumagaysay, Romel Cayabyaba. Magandang gabi rin po kay Paul Michael Duco, ayan, at si syempre, silip lang tayo sa may DZRH. Oo nga pala, yung ating dos kumpanyeras, no, na naka-live din tayo doon. Hello po, naku, ang daming nag-message, pasensya na po, hindi ko na po nabasa, no. Si Gael, ayan, Enriquez, hindi pwede gamitin. Sabi ni Gael, Maricor Angeles. Alam ko naman si Gael, nagjo-joke lang, sabi niya, haha, ayan na. Si Josefina Fajardo, Monbit, sa Wilson Jr. Aldea. Ang saya naman panoorin ni DJ Maratoni. Salamat, Attorney Cam, sa dagdag kaalaman. Thank you so much din po. Nanonood sila sa may San Antonio Zambales, Jason Abulencia, Charo Abraham. Ang ganda rin ng tandem namin ni DJ Maratoni. Ang saya-saya, sarap tumawa. Sige, next time, hugutin natin yan si Maratoni. Ramel Maluto, watching from Guimaras, and Rowena Guevara. Magandang gabi po sa inyo. Syempre, hello din po, of course, kay Mel Aquino. At batiin ko lamang po Mama Jovita and Papa Will. Magandang gabi po sa inyo. Alright, balik lang tayo sa topic natin, no? Dun sa question na pwede bang ibalik ang apelyido sa pagkadalaga or maiden name sa passport, no? Unfortunately, no, kapag kayo po ay nagpasa po ng marriage certificate at nagpabago po kayo ng inyong pangalan sa inyong passport at ginamit niyo po ang apelyido ng asawa ninyo, hindi po ito basta-basta mapapalitan. Ano po? Unlike sa mga ibang mga IDs po ninyo na gusto nyo pong ibalik ang inyong maiden name, wala pong problema. Hindi nyo po pwedeng palitan ang inyong marriage or ang inyong status from married to single kahit na naghiwalay po kayo kung wala pong basbas ng korte. Ano po? Ngayon, balik tayo sa sa may passport. Ayon po sa Philippine Passport Act, no, maaari lamang po na mapalitan, no, ma-revert back ng inyong pangalan kapag halimbawa po, no, may mga instances sila na binanggit, no. Unang-una kapag namatay po ang inyong mister. So, pag namatay po ang inyong mister, kayo po ay widow na, no? Pwede nyo pong ibalik ang inyong pangalan at gamitin ang inyong surname, no, sa pagkadalaga. Yung tinatawag natin na maiden name. Okay? Ngayon, pangalawang instances po, kung halimbawa naman po ay nagkaroon po kayo ng annulment. Halimbawa, nag-file po kayo ng petition for annulment or declaration of nullity of marriage at sinabi ng korte na, ito, wala nga bisa ang inyong kasal. So, maaari mong palitan ang iyong pangalan sa passport. Ano pa yung pangatlong instance? Kung halimbawa po ay kayo po ay asawa abroad o kaya dito sa Pilipinas and then nakasecure po kayo ng foreign divorce, no, decree. At ito po ay kinilala dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpa-file naman po ng petition for recognition of foreign divorce. Pwede nyo pong ibalik ang inyong maiden name. Ibig sabihin, yung inyong apelyido sa pagkadalaga. Ito lang po yung instances na pinapayagan ng Philippine Passport Act na baguhin at i-revert back ang inyong pangalan sa maiden name. Otherwise, kapag wala po dun sa tatlong instance na nabanggit natin, hindi po mapapalitan yan, yung passport ninyo. So, yun pa rin po ang gagamitin ninyo. Again, ulitin ko lang, may option po kayo na huwag gamitin ang apelyido ng mister, okay? Pero, sa passport kasi mahirap balitan eh. Pero sa mga ibang mga IDs, pwede naman. Why not? Kasi syempre ang ating mga mister naman ay proud naman sila kapag nakikita nila, no, ang apelyido nila ay ginagamit ng kanilang mga misis. At kapag ganito, syempre, madali lang lambingin si mister. Ang hirap naman, no, kapag hindi nakikita ni mister na nakakabit ang kanyang pangalan sa pangalan ng misis niya. Tama? Again po sa ating malakas question, puntahan lamang po ang DZRH Dos Compañeras. Hanapin po ninyo ang Facebook namin. Doon po kayo sumagot.
Tama o mali lang po Ayan 50% chance na magkamali kayo. Pero kung nakinig kayo kanina kasama si Maratoni, malalaman nyo ang sagot. Obligado ba na gamitin ng babae ang apelyido ng kanya mapapangasawa? Tama o mali? Magbabalik po ang usapang legal. Kasama po ang nag-iisang Attorney Campo, Cheryl Adami Molina. Dito lamang po sa DZRH. Oras po natin 16 na minuto. Ang bilis ng oras, makalipas ang 7:00 ng gabi. Nagbabalik po usapang legal. Kasama po si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Hanapin niyo po ako sa TikTok pala, no? Ayun, sumasagot po tayo ng mga katanungan ng ating mga kababayan doon na may questions po. Ayan, nagre-reply po tayo doon. Hanapin niyo po Attorney Cam. Ayan, ATTYCAM. Pinag-uusapan pa rin po natin kung pwede bang ibalik sa maiden name ang inyong pangalan sa passport. Ayan, pasensya na po, no? Hindi basta-basta po na ibabalik unless yung mga discuss natin kanina, pasok kayo dun sa 3, okay? May mga question tayong sasagutin na sa ating mga kababayan. Sabi, Attorney, pag nag-decide po ba ako gamitin na idugtong ang apelyido ng aking mister sa buong apelyido, ibig sabihin, no, gagamit siya ng dash, no? Kasi yun po ang medyo uso ngayon. Retain ang pangalan ng pagkadalaga tapos dash, itudugtong ang apelyido ni mister. Okay, sabi niya, kung nag-decide ako na gamitin na idugtong ang apelyido ng mister ko sa buong apelyido ko, sa lahat po ba ng documents, gano'n na ang gagamitin ko? Not necessarily, okay? Again, option lang po ito. Hindi po ito mandatory. Kapag kayo nag-decide na gamitin ang apelyido, kunyari lang driver's license, nag-update ka, tapos change of name dahil gagamitin mo na yung apelyido ni mister, idudugtong mo sa'yo, pwede yon. Ngayon, hindi mo na-update si SSS, hindi mo kailangan i-update lahat po ng mga ibang mga documents mo na obligado ka, na mapo-force ka, no? Na mapupuwersa ka, pupuwersahin mo ang sarili mo na lahat ng dokumento babaguhin mo. Hindi po required yun. So kung halimbawa si driver's license nagamit mo, okay, fine. Yung iba hindi mo nagamit, that's fine. Ang medyo danger nga lang, medyo baka malito ka. Ano na bang pangalan ko? Teka lang, gamitin ko ba ang pangalan ko ng pagkadalaga o yung merong surname ng aking mister? So yun. So ako kasi, may mga ibang IDs po ako na gamit ko po ang apelyido ng aking mister. Yung ibang IDs ko po na hindi ko na naasikaso, na naka-retain naman yung aking pangalan, nandun pa rin po. So wala pong problema. So hindi po kayo required na pag nag-change of name kayo, lahat po ng mga IDs ninyo, i-change ninyo. It's up to you po. Kung gusto ninyo lahat ng IDs, okay lang din po. Wala ring problema doon. Okay? Eto, may question pa dito. Sabi, ako po, hindi po pinayagan sa national ID na gamitin ko po yung may dash, yung may parang gitling, tapos apelyido ng asawa. Hinanapan po ko ng ID na ganun din po ang format. Hindi sila aware sa law na yan. I don't know kung bakit hindi ka pinayagan. Kasi at that time na ako naman po ay nagpa-national ID. Kasi nakuha ko na siya. After 2 years, nakuha ko din yung aking national ID. I'm so happy. So, meron ako, ginamit ko yung dash na apelyido ng aking mister. Pero at the time na nung nag-apply ako ng national ID, if I remember it, nagpakita rin ako ng ID na merong gamit ko yung may dash, no? So, ibig sabihin, kailangan ka rin pumunta muna sa mga ibang mga ahensya ng gobyerno kung saan mo kinuha yon para magpa-change of name ka, no? Sometimes nire-require, I don't know, no, sa national ID, kung ganun din ba ang nangyari sa ating mga ibang kababayan. Kasi may mga kakilala naman ako na nagpakita ng marriage certificate. At ito naman po ay kinuha nila at ginamit yung apelyido ng asawa, dinugtong lang sa apelyido ng babae, no, ng kanyang misis. Again po, no, sabi sa batas, ito po ay option ng mga babae, no, na kung gagamitin or hindi. So kung ito pong option nila ay isusunod, sana maging aware po ang ating mga especially government agencies kung bakit ginagamit po yung gitling. Kasi may mga iba pa rin po na nasa ahensya ng gobyerno na hindi nila alam kung bakit may dash, no?
Bakit may Gitling tapos dalawang apelido? Bakit ganun? Again, nasa option po ito ng ating batas na i-retain yung apelido at isusunod lang po yung apelido ni Mister. Okay? Question ba dito? Pwede po ba na gamitin ang apelido ng aking fiancé kahit hindi pa kasal? If live-in partner lang, nako, hindi po pwede. No? Kung kayo po ay live-in partner, hindi po pwedeng gamitin ang surname ng inyong kapartner, no? It entitles you a different name. Bago yun. Parang anong mangyayari? Anong legal reason kung bakit nagbago yung apelido mo? Kasi just because you have a partner, no? Ang sinasabi ng batas, kapag kayo po ay magpapakasal, may option na gamitin po ang, o kaya kinasal na kayo, may option na gamitin po ang surname ng iyong mister. Pero kung hindi po kayo ikakasal, hindi po pwedeng basta-basta gagamitin ng apelido kasi magbabago po ang pangalan ninyo nang wala pong legal reason behind it. Bawal po yun, okay? So, kung po pwede po lahat kayang magbago ng ganun pangalan, lahat ng may kalibin at babaguhin, kahit na hindi kalibin, baka baguhin na lang po ang apelido, hindi po pwede yun. Pinagbabawal po yun na magpapalit. In fact, no, di ba, ang change of name, kapag hindi po siya typographical error, kailangan kang pumunta ng korte para po palitan ng iyong pangalan. Okay? Dos Compañeras. Eto pa, question. Pag magpapalit po ba ng apelido, may need na i-process yun. Again po, no, kung nagpakasal ka, all you have to do kapag mag-change ka ng name sa mga government agencies, you have to pass yung marriage certificate. Papakita mo yung original na marriage certificate, then magpapasa ka ng yung Xerox. I remember dati, kinukuha lagi yung mga original, 'di ba? Kuha tayo ng birth certificate, tapos gastos tayo ng gastos, medyo mahal 'yon. Ngayon, iba na po ang patakaran. Papakita mo yung original, pero yung Xerox po ang kukunin nila. Okay, yung photocopy. So, ganun lamang po. Pero other than that, kung hindi po kayo ikakasal or hindi kayo kinasal at mag-change kayo ng name, kung clerical error, pwede po yan sa civil registry, no? Kunyari, letters lang, nagkamali lang naman talaga ng pagta-type, typographical error, pwede po yan makorek. Pero kung substantial po ang changes, kailangan mag-file po kayo sa court. Okay? Ayan. Teka lang, meron tayong malakas question nga pala. Eto na. Eto na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Para sa ating question ngayong gabi, obligado ba na gamitin ng babae ang apelyido ng kanyang mapapangasawa? Tama o mali? Ang daming sumagot po ng tama. Grabe naman. Nako, mali po ang inyong sagot. Sabi nila, tama. Siguro itong mga to talaga karamihan po na sumagot ng tama dito lalaki, no? Baka po gustong ipagamit doon sa kanilang misis ang apelyido nila, no? Pero again, sa ating talakayan, no, hindi po obligado na gamitin ng babae ang apelyido ng kanyang mapapangasawa. Again, option niya po ito. Wala naman po problema kung mag-retain yung kanyang pangalan, pero sabi ko nga, ang payo ko, no, not because I'm a lawyer, no, pero bilang isang misis na rin po ng tahanan, mas maganda rin po na gamitin natin ang apelyido ng ating mga mister. Pero hindi po ito obligasyon at hindi po ito minamandato ng batas or mandatory. Okay? So, ang ating winner, ang sabi niya, mali. Kami sumagot na tama talaga yung ating mga kalalakihan. Ang winner natin ay wala iba si Jeronimo Constantina. Congratulations! 500 pesos ang mapapasayo ngayong gabi. Ito po ay pagpapasalamat pa rin po ng DZRH dahil lagi po kaming nangunguna sa inyong puso at lagi niyo po kaming sinusubaybayan. Lagi niyo po kaming sinasamahan. Marami pong salamat dahil sa inyo. Number 1 na naman po ang DZRH sa Kantar Survey Metro and Mega Manila. Yehey!
Magpapaalam na po si Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Susunod na po ang programang Lunas at Lunas Extension. Mga kaalaman naman po tungkol sa kalusugan, yan naman po ang inyong matutunghayan matapos ang impormasyong legal. Ayan, maraming salamat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye-bye!